Nakakatulog ba kayo doon sa awitin ni LJ? Praise God. Amen. So para kayong hinihili. Amen. Pero ngayon pong umaga ay dapat gising. Amen po ba? Para tayo po ay pari-parihong mapagpala ng salita ng Diyos. So purihin po ang Panginoon at tunay nga na ang Diyos lagi ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ano po? Amen. Amen po ba? Hallelujah. Ito kasi mga past days kasi po ay medyo mga busy-busy. Laging hindi na ano. Ang hirap pala maglakad ng kalupaan. kaya sabi ko, baka may palakad pa kayong mga lupa, pwede na ako, pwede na ako maglakad. Hindi po. Amen. Kaya nga po ay, kasi nilalakad ko itong lupa natin, itong lupa ng church natin, at purihin ng Panginoon ang hinihintay na lang natin yung ng car. So, bibigay na sa atin yung titulo. Purihin ng Panginoon. Ano po? Kailang talaga pong napakahirap uli-uli kung saan pupunta na po para po lamang ay malakad. At ang nangyari pa, yung aking salamin ang nawala. Sabi ko, kaya ngayon wala akong salamin. Praise God. Hindi ko alam kung nasaan nailapag. Sa opisina nailapag, hindi ko na alam. Pero purihin ng Panginoon, bago pa naman yung yung lens noon, kaano lang namin sa drama noong January para ay So, praise God. Alam ko, papalitan ni Lord yun. Amen. Hallelujah. Tapos kahapon ay salamat sa tagumpay ng assembly. At talaga naman nakakapagod din. Ano po, biyahe, andin doon, sa programa doon po sa main natin. Hallelujah. Mahirap din pag maraming iniatang ang Lord sa iyo. Ano po? Maraming mga bagay. Pagkatapos hindi pa natapos yung gawain, nagpatawag na naman ng emergency meeting yung mga tatay. Takbo naman kami doon. Sabi ko, Brother Nelson, sige, punta tayo. Kasi nga po ay kailangan natin, dahil nga po ay malapit na yung mga tatay sa June 13. So, paalala ko lang sa mga tatay na mayroon po tayong annual. Bilang ako po kasi ang may hawak ng National Council ng ating ng kabuuhan ng national ay sa akin po nakaatang yon. Kaya lahat po yan ay nasa balikat ng inyong pastor. Hallelujah. Kaya po rin Panginoon, na minsan naiinis na si Bunso. Yan ang kalagkad ko lagi sa mga reports. So po rin po ang Panginoon. At nandun po ang Panginoon na siyang umaantabay lagi. Ano po? So, purihin po ang Panginoon dahil nga po ang lahat ng ito'y ginagawa natin ay para po sa kapurihan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po nung pagkagaling sa main, tatakbo pa ko din sa Malabanang kagabi. So, praise God. Purihin po ang Panginoon na mayroon pong nag-aayos. Salamat sa kapatid, nag-aayos ng mga upuan ninyo. Kasi pagbalik ko ng galing gawain ay alas 8 na. Sabi ko, para bang na ako, parang sabi ko, pahinga muna kaya ako. Praise God. At madaling araw ay inayos ko rin ang mensahe ng Panginoon. Amen. Dahil nung karang araw din ay yung sa Jesus the Answer din ay sabi ko kay Bunso, sige, i-record na natin para at least hindi na ako kasi para po yan sa Martes. Hindi ko na maasikaso. So praise God, purihin Panginoon. Ang Diyos ay lagi po nandiyan para no regrets. Lagi nga sinasabi natin, hindi tayo nag-regrets. Kung ano man yung ating ginagawa, yan ay para sa kapurihan ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon po ba tayong lahat tumayo para po basahin po natin ang ating pong talata, ang ating pong pagbabasihan ngayon pong umaga ng ating mensahe. Ito po ay batagpungan sa Deuteronomy or Deuteronomio. Ngayon, pagkahirap talagang sa Kapitulo 30,
sa talatang 6. Ayan. Sige po. Kung may mga Biblia kayo, ay buksan na po natin. Minsan tayo po ay na lang po doon sa ating Ayan na po. Okay, basahan po natin ng sabay-sabay. Amen. Gusto niyo ba? Mabuhay na matagal. Praise God. Ulitin ko po. Nasabi, babaguhin niya at linisin ang inyong puso. At gayon din ng inyong mga anak. No? Upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal. So purihin po ang pagbabasa ng kanyang mga salita at lagi pong pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita na mahahayag sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Diyos. Salamat sa patuloy na kalakasan. Patuloy, Panginoon Diyos, na yung pagsama sa amin. At ngayon pong umaga, lagi namin, Panginoon, ina-acknowledge ang iyong presensya, Panginoon. Dahil kung wala ang iyong presensya, O Diyos, wala rin, Panginoon, halaga ang aming ginagawang ito. Kaya nga, Panginoon, salamat. Salamat, ikaw ang aming dakilang guro, ang aming Lord, panauhin namin, Panginoon, ngayong umaga. Upang magtuturo sa amin, magpaunawa sa amin, para, Panginoon, maunawaan namin mainam ang iyong mga salitang ito. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon, yung palakpak po para sa Diyos. Yan, para po medyo magising tayong lahat. Sige po, malaya na po kayong makaupo. At lagi, sabihin muli sa iyong katabi, kalabitin mo ako. Pag sa tingin mo, inaandok na. Praise God. Hindi naman siguro yung nakakaantok ako magbahagi ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya wag niyo akong tulugan. Sama-sama tayo. Okay po. Okay, so ang ating pong tema ngayong pong buwan ng February, praise the Lord, February 1 na. Nakaisang buwan na naman tayo sa taon po ng 2026. Sino bang masaya? Natutuwa ba kayo? Amen. Sabi naman nila, malapit na raw ang araw ng mga puso. Pero ang totoo po mga kapatid, araw-araw. Dapat. Punong-puno tayo ng pag-ibig. Hindi lamang sa araw ng yun po ay tinakda lang yan ng tao, itinakda ng mga amen. At hindi na tayo nakikiisa doon. Although naman tayo, dahil lagi natin sinasabi, ang mga anak ng Diyos, lagi ay nagmamahal po yan. Amen po ba? Parang ako lang yata. Amen. Praise God! Hallelujah! Okay, so ang pinakatema po natin ngayong pong buwang ito ay trust and thriving through a changed heart. Hallelujah! Ibig sabihin po, nandiyan pa rin po tayo sa ating tema ng buong taon, trust and thrive. Pero ang ating pong tema ngayong pong buwan ng February ay patungkol naman po sa puso. At higit sa lahat, ang binagong puso. Sabihin mo sa iyong katabi, bago na ba ang puso mo? Napalitan na ba ang pusong bato? Yun po sinasabi. Hallelujah. May pusong bato ka? Amen. So, ang ating pong pamagat na naka-assign sa akin ay ito po ay the heart of the matter. Wow. What is matter? Matter is anything that occupies a space and have weight. Yun po, naalala ko ng science namin. Yun lang po, na-memorize ko yata sa subject na yun, sa science. Ano po? Hallelujah. So, praise God. So, tulad po ng ating pong binasa ngayong pong umaga, ay ito po ay patungkol po sa binago puso sa ating lahat, para sa mga anak. Kaya sabi doon ng Panginoon, upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Amen. Kung ganoon, yan po ang maganda doon mabubuhay kayo ng matagal. Amen.
Kaya nga po ay medyo, sabi nga, kilos-kilos mo ng katawan para medyo tumagal-tagal naman. Hindi atakihin ng stroke. Amen. Praise God. So, dito po sa talatang ito, titingnan po muna natin ang background. Sinabihan po ni Moises ang mga Israelita na kung handa na sila magbalik loob sa Diyos. Alam mo po, ito po yung bayan, the chosen people of God, na talagang napakatigas din talaga ng ulo. Sabihin mo sa iyong katabi, matigas bang ulo mo? Hindi naman. Kasi kung malambot yan, ay puro bubunan yan. Kasi yung bubunan, kasi di ba, sa bata, yun po ang malambot na iniingatan. Kasi nga po ay, pag ano po yun, ay maano ang utak. Okay. So, lagi po doon. Kaya laging inano ng ating Panginoon. Kaya dito po ay sinabi, nakahanda na ba magbalik loob? Dahil po, ay handa na rin ang Diyos na tanggapin muli. Laging muli eh. Nakahanda lagi ang Panginoon na tatanggapin tayo. Kung tayo ay magbabalik loob sa Diyos. So ang kahabagan po ng Diyos ay talaga pong hindi po talaga natin maarok. Hindi talaga maabot ng ating mga pang-unawa kung gaano kalalim, gaano kalawak, no? Na hindi natin sukat maisip na ganun na lamang. Yung ano ng Panginoon eh. Ganun na lamang ang kanyang habag sa bawat isa sa atin. Napakalawak. Kahit na ang mga Israelita ay paulit-ulit na tumalikod at nagkasala laban sa Diyos. No? Nandyan pa rin ang Panginoon, nandyan pa rin ang Diyos upang tanggapin, patawarin sa oras na humingi ng tawad ang bansang ito. At ano ang pinapakita po dito ng Panginoon? Nandyan pa rin siya lagi. Bukas, lagi ang kamangay para tayo tanggapin. No? Kaya nga po yung, alam niyo po ba, nung kasama po yung prayer and fasting sa mensahe, alam mo po ba yung sa alibughang anak? Yung sa alibughang anak, kung bakit nung bumalik ang alibughang anak na yon, malayo pa, tinakbo na ng ama. No? Yung mga nadumalo ng prayer and fasting. Bakit tinakbo ng ama at niyakap yung anak? No? Kasi nga sa Israel, ang batas, kapag ang isang anak magre-rebuilde, ang isang anak ay aalis at ay ibig sabihin ay kumalas sa pamilya, ang parusa doon, halimbawa, kayo babalik, ay babatuhin po yan hanggang mamatay. Kaya gayon na lamang nung makita ng ama, malayo pa yung anak, tinakbo niya. At niyakap. Upang makita ng mga tao, hindi na siya babatuhin. Mamatay. Na ibig sabihin, pinatawad na ng ama yung kanyang anak. So, ganun po tayo pinatawad ng Diyos. Dapat tayo imamatay. Kasi talaga ang yun ang parusa, yun talaga po yung ultimate na sa atin, ay kamatayan. Pero salamat sa Panginoon Jesus na nakahanda siyang yakapin tayo. Balutin ang kanyang banal na dugo para hindi tayo mamatay sa kaparusahan. Amen. So, ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Nais ng Diyos, kaya nga, pag nagbalik loob, nagsisi, at nagbabalik loob ang bansang ito sa Israel, handang-handang Panginoon na tanggapin sila. Pinapatawad ng Panginoon. Paulit-ulit din pinatawad sila ng Panginoon. Nais ng Diyos na tayo man din ay patatawarin at tanggapin
para sa Kanya. Maraming tao ang hindi natututo hanggat ang kanilang mundo ay hindi mawasak sa harapan nila. Ang kapigatian at pasakit ang siyang magbubukas ng kanilang mga mata upang makita nila ang mga sinasabi ng Diyos noon pa man. Gusto pa ba natin dumanas ng ganun? Para mabuksan yung ating pangunawa, ang ating mga mata? Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ang buhay mo ba ay hiwalay pa sa Diyos dahil sa kasalanan? Kaya laging pinapaalala sa ating ng Panginoon, kahit gaano pa man, kalayo ka sa Diyos, siya ay nangako na tatanggapin ka niya kapag ikaw ay magbabalik loob sa Kanya. Paano ba magkaroon ng isang binagong puso? How to have a changed heart? Ang binagong puso, ang pagbabago ng puso, ito po ang tinatawag na spiritual transformation, pagbabago. From selfishness to God-centeredness. Ibig sabihin, yung pagiging natin, selfish, ay mapalitan po na ang naging sentro lagi ang Diyos. Ganun ba tayo? Lagi ba sentro sa buhay po natin ang Diyos? Amen. Hindi ba lagi akin, ako yan, gawa ko yan? O lagi mong sinasabi ngayon, dahil sa Diyos, dahil sa Panginoon, lahat ng yan ay dahil sa Diyos. Amen po ba? Hindi atin lagi. So, nag-involve po dito anumang kasama sa isang pinagong puso. Yung unang-una doon ay araw-araw tayo po'y sumusuko sa Diyos. Kasama doon ang pagsisisi. Kasama doon yung nagbabad tayo sa salita ng Diyos. At yung ating mga nakasanayan, yung mga habit natin. Yung dapat po tayo ay laging nananalangin, nagsiserve, at nagpapatawad. Amen po ba? Mayroon pa ba ngayon na hanggang ngayon ay narinig niyo na ba yung sinasabi, hanggat magpantay ang aking mga paa, hindi kita patatawarin. Hallelujah. Mayroon ba yung mga Kristiyano pa ngayon na mayroon nun? Hallelujah. Naalala ko nga, nung may share ko nga nung sa Sulis, naalala ko si Liti noon, si Liti, yung natin. Oh, praise God. Noong siran talaga namin, ayaw ko talaga. Mayroon pang mayroon pang diin talaga. Sabi ko, hindi ko talaga siya patatawahan. So praise God. No? Yan ang purihin ng Panginoon ay nasira naman natin bago man lamang bawian ng Diyos. No, nasisiran. Na-invite na natin dito sa church. Pero praise God, no? At yun, for purihin ng Panginoon. Dahil yun talaga yung taong talaga ng galaiti pa yun. Hindi talaga daw niya matapatawad. Hallelujah, praise God. Nawa hindi tayo ganon. Amen. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. No? Ngayon, di ba sabi doon sa prayer, tinuro sa tayo ng Panginoon, patawarin mo kami, sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kung hanggang ngayon, mayroon pa rin hanggang ngayon, hindi mo mapapatawad. Kapatid, paano mo maasahan yung pagpapatawad sa iyo ng Diyos kung hindi ka man marunong magpatawad sa iyong kapwa? Amen po ba? Okay. So, kasama po doon ang mga bagay na ito. Una, hingin po natin, paano po magkaroon tayo ng isang binagong puso? Una, hingin po natin yan sa Diyos na baguhin ang ating puso. Dahil walang ibang makapagbabago niyan kung hindi ang Diyos. Amen. Kaya sabi po doon sa Ezekiel,
36, verse 26, ang sabi doon, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Sino ang bibigay ng puso ng bago? Ang Diyos. At bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ito po ay pangako ng Diyos. Ito po yung tinatawag na spiritual transformation. Babaguhin puso, pati yung espiritong nasa atin ay binago na ng Diyos. Amen. Doon sa awit, 51, talatang 10, ang sabi po ni Haring David, ito po yung kanyang kahilingan. So hinihiling po yan sa Panginoon. Kung sa palagay mo, yung puso mo ay para bang bato na yatang nagiging bato pa lang. Para ba yung konkreto na ano? Ayan, sabi doon, hiniling ito ni David. Sabi niya, isang pusong tapat. No, basahin nga po natin. Bigyan mo ng bagong damdamin. Amen. Kaya yung bang taong hindi kaibig-ibig ay kailangan mong ibigin. Amen po ba? Dahil yun po ay, kung mayroon ka ng bagong puso, yung mga taong iyan. Kaya una pala, para bumapatawad, para po magkaroon ka ma-accept mo siya. No? Ay kailangan ng mabago muna yung puso mo. Amen? Kung hanggang ngayon galit ka pa sa asawa mo, Lord, baguhin mo puso ko. Amen po ba? Iyan kasi ang dapat. No? Ang puso natin ay babaguhin. Dahil hindi naman natin kayang baguhin po yan. Yun po ang katotohanan yan. Kaya sabi ni Haring David, isang pusong tapat, Panginoon, ay sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. So, si David ay humingi sa Diyos na likhaan siya ng isang pusong tapat, a complete transformation, at yung renewal, yung tinatawag na inner being, yung totoong ikaw. yung kasi yun. Na ito po yung magbibigay sa atin ng tunay, totoo, no? Upang tayo po ay makapagsunod sa Diyos ng totoo at nandun yung obedience natin lagi sa Diyos. Doon po sa Ezekiel chapter 11 verse 19. Ang sabi po doon, bibigyan ko sila ng bagong puso. Bibigyan. No? Handa ba kayong tumanggap? O tinanggap na namin? Tinanggap ko na po, Panginoon. Okay. Kaya sabi doon, bibigyan ko sila ng bagong puso, bagong espiritu, ang masuwaying nilang puso ay papalitan ko ng masunurin. Amen. Kaya sabi doon, aalisin ng Diyos ang pusong bato. Alam niyo ba yung kanta ng pusong bato? Pinukpok na ng martilyo. Nagkadurog-durog na yata. Amen. Kaya sabi doon, pusong ayaw sumunod sa Diyos. Ang Diyos lamang po ang may kakayanang magbago ng puso ng tao. Kapag magkaroon ng pagbabago ang puso at magkaroon ng bagong espiritu, malaya ng makakilos ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya kung hanggang ngayon, hindi pa nakakilos-kilos ang Diyos sa buhay mo, kapatid, baka ngayon sa mixla yung mixla ba ng konkreto ngayon, nasa class A ka ba? No? Yun po ay pang-pundasyon, pang-biga. No? Ang tigas-tigas. No? Kaya nga po ay lagi hingin natin sa Panginoon. Pag naramdaman mo na medyo nagkaroon ka pa ng galit, hinanakit, pagtatampo, Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Amen po ba? So yun ang kailangan natin. Kaya nga po, malaya makakilos ang Diyos sa buhay natin
kung mayroon po tayong pusong binago ng Diyos. Ang pangalawa po ay by renewing our mind. No? Anong sabi ng Romans 12, verse 2? Sige nga, basahin po ulit natin para magising. Na kalooban niya. Amen. Ano sabi doon? Una, huwag kayong magkiyayo sa takbo ng mundong ito. Ano ba ang takbo ng mundo ngayon? Napapansin ba natin? Nakikita ba natin? Hallelujah. Mag-iba na kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Bakit kailangan ma-renew, mabago ang ating isipan? Dahil po ang puso, bago na nga ang puso, lagi pong kinakamand po yan ng isip. Na-overpower po lagi ang puso ng isip. Kaya nga po, minsan, kaya lagi sinasabi, ang isip ay mataas kaysa puso. Ang puso ay mababa. No? Kasi ang puso rin po natin ay mandaraya. Amen po ba? Mayroon bang ganon? Ang pakiramdam natin. Kasi yun po ang sabi, mandaraya ang puso. Kaya dapat din maayos ang isip. Amen. Kasi ito yung magkukontrol ng iyong puso. Kasi ang puso ay lagi lang, mahal ko yun. Mahal ko yun. Ano? Pero kung hindi mo gamitan ng isip, lagi kang malihis. No? Amen po ba? So, sabi doon, kailangan natin baguhin ang isip. Kapag hindi po nabago ang ating mga isipan o pag-isip, ay hindi rin po mababago ang ating buhay. Sabi ko kanina, ang puso ay laging na-overpower po ng isip. Kaya kung hindi mabago ang isip, maging sunod-sunuran po ang puso. Okay. Pangatlo po ay at change life. Magkaroon po ng pagbabagong buhay. Tingnan niyo yung aling katabi uli. Tingnan niyo yan. Nagbabagong buhay na ba yan? Aba, hindi naman ako galing sa munti. Di ba yung mga nagaling sa munti? Nagbabagong buhay na yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Anong sabi po ng pangalawang Korinto? 5:17, basahin ulit natin. Hallelujah. Kaya't, kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Praise God. Nabago na nga ba? Ikaw ba ay nakipag-isa na kay Kristo? Ito po yung kasi ang binagong buhay, sabi nga doon, ay lagi yan naka-angkla sa Panginoon. Kaya sabi niyo, wala na yung dati niyang pagkatao. Amen po ba? Nakikita na ba? Natatanaw na? No? Nabanaag na ga? O malabo-labo pa rin? Malabo pa rin. Amen. Lagi sabi nga, ang buhay natin araw-araw, kung laging maging liwanag, nagliliwanag. No? Ang mga kabataan ngayon hindi na alam yung simbo o yung yung lampara, no? Yung lampara kasi pag habang tumatagal 'yon, no? Umiitim po yung yung salamin. Ano po? At kung hindi po yan nalilinis, ay ang ilaw ay lumalabo rin. No? Kaya lagi pong nililinis 'yon.
para ang liwanag ay maliwanag na maliwanag. Ano po? Amen. Ano ba yung bang, ano na yun? Anong tawag doon anong tawag doon sa Tagalog? Sa amin kasi parang mitsa. Ano ba yung nagpapaitim doon? Yung ano ng ilaw? Kasi yung ilaw kasi talaga, di ba, gas lang naman yung pinang-ilaw doon. Langis. Pero umiitim po yun habang tumatagal. Ano po? So, kailangan nililinis lagi yun. Amen. So, paano ba lilinisin yon? Sa buhay natin, spiritual. Paano ba lilinisin? No? Amen. Praise God. Babad. Sa presensya ng Panginoon, babad sa salita ng Diyos para tayo magliliwanag ng mainam. So, ang pagbabago ay nagmumula po yan sa panloob. Kaya nga sabi puso, una puso, no? Yung panloob pong pagkatao. Kaya nga po, at nakikita po yan palabas. No? Kaya sabi lagi, hindi mo maitatago. Kung totoong nagbabago, may pagbabago, binago ng puso mo, makikita po yan sa panlabas mo. Tingnan mo uli yung katabi mo. No? O yan. Hallelujah. Nababago na nga. Amen. Nababago na nga. Hallelujah. Amen. Amen ako diyon. Kaya, kasi nga nakikita sa aura mo, no? Sa iyong itsura, the way, paano ka sa araw-araw mong buhay, nakikita po yan. Amen. Hindi lang ngayong araw na ito. Hindi lamang nasa simbahan ka, na parang banal daw. Pero hindi tayo ay pinapaging banal ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Hindi parang, ano po, pinapaging banal tayo ng Diyos. Amen. Ito po ang kaya nga sabi, na ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa ginawa ng Diyos sa buhay natin, nang nagbibigay sa atin ng kakayahan na makapamuhay sa kanyang kalooban. So, ang isang nababagong puso, no, at espiritu ay magkakaroon ng panibagong pananaw. Amen po ba? Kasi iba na. Bago na ang iyong puso, bago na ang espiritu na mayroon ka, ngayon, iba na. No, ang iyong pananaw ngayon. Malayo na narating. No? Hindi lang lagi doon sa kapitbahay mo. Anong sinasabi mo? Amen. Malayo-layo na ay yung tingin. Hindi naman sinasabi na wala namang tinitingnan. Tulala yun. Yun ang tawag doon na tulala. Pag malayo ang tingin, wala namang tinitingnan, tulala yun. Amen po ba? So, ang isang nabagong puso at espiritu ay magkakaroon ng panibagong pananaw. Pasok na po tayo sa introduction lang po yun. What is the heart of the matter? Sabi nga doon. Doon po sa Santiago, chapter 1, verse 23 to 24. No? Ano sabi doon? Basahin natin. At pagkatapos, amen. Hallelujah. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Sino nakakita ng salamin? Kaninang umaga, humarap ka ba sa salamin? O sino nakikita mo doon? Ano sabi mo doon sa itsura mo? Sinungaling. Ano sabi nung... Ano sabi? Ang sinungaling daw ay ang mga nanay. Lagi sinasabi, ang ganda-ganda ng anak ko. Ang pogi-pogi ng anak ko. Hallelujah. Pero totoo naman talaga. Amen. Wala namang
masamang itsura. Nasa iyong pagtingin lang. Nasa standard mo lang yan. Amen po ba? Pumunta ka sa Africa, ikaw yung pinakapangit doon. Amen. Pero pag sila ang pumunta rito sa atin, ba't naman yung ganun kulay? Hallelujah. Amen po ba? Kasi iba-iba ang pananaw, iba po ang standard ng tao. Ang iba, ang siksing-siksi, ang taba-taba. Siksi sa kanila. Ang payat sa kanila, malnourished. No? Pero sa atin dito, sa ilan dito, pag tumaba na yung asawa, ay, hindi ako nagsabi noon, ha? hindi po papalitan. Hallelujah. Ano, dadagdagan lang. Aba, iba yun, ah. Praise God. So, tandaan mo natin, na pagharap natin sa salamin, alamin mo naman. Kung may muta, alisin mo. Baka naman, nakita mo, may muta ako. Basta. Ano, ibig sabihin, ayusin naman. Okay. So, kaya lang itong nangyari. Kaya sabi, pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umalis, kinalimutan na ang kanyang itsura. Kaya sinong may dala ngayong salamin sa kanyang bag? Matapos mag-salamin doon, pagdating saan man, tingnan ulit ang salamin. Di ba? Ano na kaya itsura ko ngayon? Praise God. So, yun po ang ano natin. Mayroon pong quotation na sabi, ang tagumpay sa buhay ay hindi nakasalalay kung saan ka nagmula. Okay. Ulitin ko. Ang tagumpay sa buhay ay hindi nakasalalay kung saan ka nagmula. Ang tagumpay ay mangyayari kung saan ka patungo. Hello? Naunawaan ba natin? Ang tagumpay sa buhay ay hindi nakasalalay kung saan ka nagmula. Maaaring nagmula ka doon sa ganon. Ang tagumpay ay mangyayari kung saan ka patungo. Amen. Kasi di ba, yung mga runner, di ba? Paano nila laman kung siya ay nagtatagumpay kung nakatayo lang siya doon sa starting point? Amen. Makikita niyo yung tagumpay pag nandun na siya sa finish line. Amen? Nakita natin? Kaya laging pinaalala sa atin ng Panginoon. Ito po isang quotation na hindi nakakahiya kung ikaw ay isinilang na walang-wala. Hindi po nakakahiya yun. Hindi nakakahiya na nagmula ako sa pamilyang mahirap. Amen. Ang nakakahiya, kung wala kang ginawa para maka-ahon doon sa hirap. Amen po ba? Kaya wag natin sisisihin, ang aking mga magulang ay mahirap. Bakit nga naman na hindi pa ako pinanganak doon kay ganon? Ni Sarah. Sarah. Sino bang Sarah ang gusto niyo? Sarah ba ni Abraham o Sarah ni Skaya? Hallelujah. Amen. Yun ang tandaan po natin. Dapat, dahil binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon, mayroon tayong gagawin. Hahakbang ka sa pananampalataya para hindi ka manatili doon. Dahil tayo inaahon ng Panginoon sa kahirapan. Amen po ba? Inaahon po tayo doon tungo sa kanyang pangako na buhay. Amen. Isa pang quotation na sinasabi, kung ano ang pangunahin ng iyong ginagawa o pinagkabalahan, o ano ba, yung tingnan na natin, isipin na natin kung ano yung pinagkabalahan mo araw-araw. Ang siyang magdetermina ng direksyon ng iyong buhay. Hello?
Kung ano ang pangunahin ng iyong atensyon ang nagdetermina ng direksyon ng ating buhay. Yung araw-araw mula umaga hanggang hapon ay lagi mong, ano ba tawag doon sa manok? Himas-himas mo yung manok mo. Ano ang magiging iyo? Ikaw. Ano mangyari? Magiging manok. Magiging manok ka. Hindi ba? Hallelujah. Kayo na lang po mag-ano doon. So, ang ating pananaw o yung mindset natin ang siyang mag-govern sa ating kapasidad na umunlad. Kaya sabihin mo uli sa iyong katabi, huwag kang tumigil mangarap. Ulitin mo uli. Mangarap ka ng gising. Hindi tulog. Hallelujah. Sa unang Juan, chapter 3, verse 2, ang sabi ni Apostol Juan, mga minamahal, sige, basahin nga po natin. Hallelujah. Naunawa ba natin? Ano sabi? Anak na tayo ng Diyos. Ngayon. Amen po ba? Nakiklim na ba natin yan? Na anak na tayo ng Diyos. Amen. Sino bang Diyos sa buhay po natin? Sabi doon, ngunit hindi pa lamang nahayag ang magiging kalagayan natin. No. Kaya nandito tayo. Ngunit alam natin, pagparito ng muli ni Kristo, tayo'y makatulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Okay. Kung unawain natin mainam yan, ang sabi, ngunit alam natin na pagparito muli ng Panginoon, tayo'y makatulad niya. Ngayon pa lamang, mga kapatid, araw-araw ng buhay po natin, dapat yung paging katulad. Di ba yung mga anong tawag doon? Yung may mga idolo. Idolo. Huwag naman tayo idolohin. Ano po? Di ba? Paano makatulad na talaga makikita na ikaw yung idolo ng taong iyon? Di ba? Sino ba dito yung panahunan pa nila ni V at saka ni Nora Honor. Nako. Anong edad na kaya noon? Hanggang ngayon. Di ba? Yung aking mga ate, no, nako. May grupo-grupo yung. Ay, talaga naman. No. Awayan pa yon ha? Yung lahat ng mga nasa comics pa kasi nung araw, ginugupit po yung mga litrato na kanilang mga idolo. Sabi ko, kung anong gupit, ganun din. Anong lagay sa buhok, ganun din. Talaga naman. So tayo ngayon ay dapat makatulad tayo ni Kristo. Amen. So araw-araw, dapat lagi natin kaulayaw, kakwentuhan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia. Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin? Ang sabi doon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At ngayon naalis na ang talukbong. Tingnan mo yung katabi, baka nakatalukbong pa yan. Okay. Ano sabi po diyan? Basahin natin tuloy-tuloy. Okay. Sa kalarawan niya. Amen. Inalis na. No?
nagniningning na sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan niyo ulit yung katabi niyo. O dahil lang pinagpawisan yan, kaningningan ng Panginoon. Okay. Ang kaluwalhatian yan ay nagmumula sa Panginoon. Nanawa, hindi na ang pagkakilala sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin, hindi na yung masama dati. Di ba? Iba na. Ayan, si sister. Yan, si brother. Amen. No? Born again yan. Hello. Amen. Yan na ba ang makilala sa atin? Wala naman nagbabago. Hello. Praise God. Nawa po ay hindi ganoon ang maging reaksyon ng tao na nakasalabuhan natin, na nakikita natin. Hallelujah. What you behold, sabi doon, will become, and what you meditate upon you will give birth to. Sabi doon, ano yung pinanghawakan mo lagi? No? Ay maging ikaw. No? Kaya ano lagi dapat natin panghahawakan? Mga pangako ng Diyos. Amen. Kung panghawakan lagi natin mga pangako ng Diyos, punong-puno ka ng pag-asa. Amen. Na laging nakangiti yan. Darating din yan. Amen. Hindi ka nang hihinawa kasi punong-puno ng pag-asa. Amen. Kung ano ang nabubuo sa iyong isipan ay mabubuo sa iyong buhay. Kung puro negatibo po ang laman ng iyong isipan, negatibo rin ang maging resulta ng iyong buhay. Now, hapyawan po natin. What does abundance actually looks like? Ano ba talaga? Yung salitang abundance. Ano bang Tagalog sa abundance? Kasaganaan. Okay. Kasaganaan. Paano ba ang itsura nun? Amen. Masasabi mo ba, katulad ng buhay ko. Masagana. Amen? Okay. So, what is true prosperity? Yung tinatawag bang prosperity ba? Ano ba ang tunay na prosperity? Ang tunay na kasaganaan ay isang dakilang kakayanan na tumutulong po sa atin upang mapagtagumpayan ang mga hadlang upang magampan ang layunin na magamit ang buong kakayahan para sa pagbabago. No? Kasi ang akala kasi natin, lagi inisip natin yung material yan. No? Ang prosperity, lagi na sinasabi natin, pag sinasabi, ay naku po, ano yan? Pag maraming pera, naku, pinagpapala yan. Yun lagi ang tingin natin, Pero lagi nating tingnan na sa buhay natin ay tayo po ay namumuhay spiritually. Amen. Na nais ng Panginoon sa atin na magpa-prosper tayo spiritually. Bakit? No? Kasi kung nagpa-prosper ka spiritually, yung blessing ng Lord, no, yung pagpapalang materially na yan, kaya mo siyang i-manage. Amen. Amen po ba? Kaya maraming mga Kristiyano ang nagkakamali, no? Naakala nila, no, na hindi naman sila matatag spiritually, kaya marami po ang nawalay na pariwara ang buhay, no? Kasi hindi sila matatag spiritually. Hindi nagpa-prosper ang buhay nilang spiritual. Kaya hindi nila kayang i-contain, no, ang blessing na kanilang natanggap, no? Kasi hindi nila alam i-manage. Pero kung ikaw ay matatag spiritually, ang spiritual mo ay nagpa-prosper po yan. No? Mga bagay-bagay, handa mo na tanggapin, no, ang mga bagay-bagay na mga pagpapala galing sa Panginoon.
Alam mo, pag sinasabi kasi kaya sabi, hindi ito po patungkol sa uri ng pamumuhay, kundi ito ay pagbuo ng buhay. Amen. So, ang tunay na kayamanan ay hindi po nasusukat kung magkano ang mayroon ka. Ano ang worth mo ngayon? No? Magkano ba? Billion na ba? Ang worth mo ngayon? Pero yan sinusukat lagi. Alam mo, sinusukat lagi yan magkano ang ibinigay mo. No, yun po ang tunay. Doon po susukatin yon. Hindi yung dami-dami mo na accumulate, puro tinambak mo lang naman ang tinambak dyan. So, ibig sabihin, mali ang kaniyang pangunawa patungkol sa kayamanan. Inimbak lang ng inimbak. Inipon lang ng inipon. No? Ang sabi lagi dito ay, how ka tumulong, magbigay, doon po nasusukat gaano ang yaman mo. Amen. Ang dami naman pera, tanawag naman sa'yo, damot-damot naman yan. Mayaman ka ba? Ang damot mo naman. Amen. Paano natin ma-rewire muli ang ating kaisipan? At mag-create ng mas masaganang buhay. Amen. Nasa iyo lang yan eh. Amen. So, magsimula ito sa iyong pagpili o yung choices po natin. Sa isang desisyon lamang. No? Ikaw ay isang desisyon lamang upang magkamit o kaya'y malayo na makapamuhay ng isang buhay na masagana na ipinapangako ni Kristo sa atin. Ano sabi niya doon sa John 10:10? Sa huling saknong, nasabi niya, naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay. Ng isang buhay na masagana at ganap. No? Sinabi ba dito na material lang ang sinasabi dito ng Panginoon? Most specifically po dito ay spiritual. No? Na kailangan po tayo ay yumamang spiritual. No? Kailangan mong, kaya nga sabi dito, masagana at ganap. Pag sinabing ganap na buhay, amen, wala ka nang hahanapin pa. Bakit hanggang ngayon, lagi kang naghahanap ng wala? Alam, sabi nga kagabi, sa amin, bakit bang tao? Lagi ang hinahanap ay ang wala. Kaya nagka-stress-stress. Nagka-problema kasi laging hinahanap yung wala. Kaya nga, naghahanap kasi wala eh. Problema. Hallelujah. Kaya kung ano ang mayroon, di ba, masiyahan ka. Amen. Yun kasi ang nagpo-prosper talaga ang ating soul. Yung ating pong kaluluwa ay nagpo-prosper po yan. Makikita po yan pag ikaw po ay may contentment na. Hallelujah. Amen? Lagdawan na natin siya. Kaya nga po, kailangan magdesisyon kang umasa. Kailangan mong magdesisyon na maging masaya. Nasa iyo lang naman eh. Kung gusto mong lumungkot, desisyon mo yon. Kung gusto mong sumaya, abay, desisyonan mo na masaya ka. Amen. Kaya nga, magdesisyon ka na maging mapagpasalamat, punong-puno ng pag-asa, upang mahanap at makita ang mas mapagpala at masaganang kinabukasan natin. Lagi mong piliin na maging masaya. Huwag nating piliin na laging malungkot. No? Ang tanong po dito ay hindi kung ano ang ninanais o gusto, kundi ang tanong bakit mo ninanais o ginusto ang siyang magbibigay sa iyo ng motibasyon upang magpursige. No? Ulitin ko yung tanong.
At tanong po hindi kung ano ang ninanais o gusto, kung di ang laging itatanong natin, bakit ko ba ito ginusto? Kasi kung puro lang gusto, 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 at wala namang purpose kung bakit po yung ginusto, ano din mangyayari? Mawalan din ang kabuluhan. Kaya sabi yung sinasabi, maitatambak lang yan. Ang eskaparate mo ngayon punong-puno na kung ano ng mga bagay-bagay. No? Yung aparador ngayon ay punong-puno na ng yung mga damit. No? Kasi gusto ko yun. Tao, ganda-ganda nun. No? Na naging resulta ay nawala na ng kabuluhan lahat kasi gusto mo lang. Pero hindi mo tinanong, bakit ko ba ito ginusto? Bakit gusto kong magkaroon ng Mercedes-Benz? Hello? May payong. Yung sasakyan na may payong. Yung dahil lang pala sa payong. Hallelujah. Na hindi naman nasasakyan. Sa daming sasakyan, ay iwan ko na lang. Kahit araw-araw ko, upo ka dun. Ay, hindi pa siguro matapos. Walang ng kabuluhan, mga bagay-bagay. Dahil ang nasunod, yung gusto, hindi kung bakit ko ito ginusto. Anong purpose? Amen? Lahat ng bagay may purpose po yan. Dahil bukas makalawa, magsawa ka. Nagsasawa ka yan. Amen? Kaya nga sabi, bakit gusto mong yumaman? Tanong, kagad. Automatic yung pag sinasabi sa'yo, bakit gusto mong yumaman? Ano nga ba? Di ba? So, ibig sabihin, gusto mo lang yumaman, pero hindi mo alam kung bakit, anong purpose mo, anong gusto mo. Di ba? Anong pinakalayunin kung bakit gusto mong yumaman. Amen po ba? Kaya, sabi nga doon, maraming tao, o kahit mga manampalataya na ngayon, hindi nila alam ano talaga ang gusto sa buhay. Sa mga magsusugal. Hello? Ano ba talaga ang gusto nila? Bakit sila nagsusugal? Ha? Ang iba doon, ano talaga sila? Hindi naglilibang lang. Amen? Kaya nga, ang ano doon ay ang gusto niya, madagdagan ang pera niya, magkaroon silang pera para makapaglibang, magsugal. Yun lang kasi ang ano doon eh. Kasi maglibang lang naman siya eh. No? Sa mga nangingibang bansa, bakit ka nangingibang bansa? Yun po ang tanong. Ang iba ay para sa kanilang pagtanda, may pambili ng gamot. Pambili lang pala ng gamot. At pampahospital. Para may madukot pag ganito. Ang iba naman ang sabi para nga po ay kaya po tingnan natin, ang mga hospital ngayon, patayo ng mga building kasi mayroong naghanda para pampahospital. No? So, ang Panginoong Hesus, sa lahat ng mga lumalapit, humihingi ng tulong sa Kanya. Alam mo ba ang tanong ng Panginoon, ano ang gusto mo? Bakit tinatanong ng Panginoon? No? Ano ba ang iyong inaasahan na mangyayari sa iyo? Kaya nga po, ang aklat po ng Jeremias ay isang halimbawa na sinabi ng Panginoon sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa iyo. No? May plano ang Diyos. Amen po ba? Para sa iyo. Huwag mo natin pangunahan ang plano ng Diyos. Dahil ang lahat ng plano ng Panginoon, hindi mo ikakasasama. Yan po ay sa ikabubuti mo. Ang planong magdudulot sa iyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag ibigay na sa iyo ng Diyos ang lahat ng gusto mo,
Ibig sabihin, hindi kinaaasa. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, ito yun Kinabukasan punong-puno ng pag-asa na lagi tayong umaasa na ibig po sabihin, lagi natin kailangan ng Diyos. Amen. Kasi kung itambak na sa'yo lahat yan, hindi na. Wala ka na. Hindi na ka nang tatawag sa Panginoon, hindi ka na hiling ng tulong sa Panginoon, kaya wala naman Amen. Kaya yan po ang tandaan po natin. Kapag ito po ay kapag punong-puno ng pag-asa ang buhay ay sumasaya. Tingnan mo yan. Tingnan mo yung mga taong walang pag-asa. Anong gagawin nun? Kukuha na yan ng lubid. Pupunta sa likod ng bahay, nakita ang puno ng kamatis. Tali doon. Sabi ng brother na sa kapon, 3 beses na yung nagtangka magpakamatay. Bakit nagpakamatay? Ang dami namang pera. Ang ganda-ganda ng bahay. Hello? So, ibig sabihin, wala pala doon ng tunay na kasiyahan. Wala doon. Ngayon talaga na hinahanap niya, kulang kasi siya talaga. Yung kanyang spiritual, yung buhay niya sa Panginoon, ay kulang. Hindi talaga nagpa-progress. Hindi po yumayaman. Kasi sabi, pinapayaman tayo lagi ng Panginoon. No? Yung ating spiritual na kalagayan sa harapan niya. Okay. Alam mo, marami sa atin, ayaw ng maliit na pagbabago ng ating buhay. Lalo na sa mga matagal na, yung mga katulad kong senior na. Ba't ganun ang buhay? Matagal-tagal na dito sa mundong ibabaw na ito. At hindi pa nakaranas ng kumplitong kasiyahan kung saan tayo dinadala o nais natin ang malaking pagbabago at ang gusto natin agad-agad. Ngayon na. Ngayon na. Gusto natin matagumpay agad. Tandaan po natin na ang success ay nagsimula yan sa isang bahagdan. Amen? Sa bahagdan po yan. Magsisimula ka sa unang baitang, kasunod na baitang, hanggat marating mo ang tuktok o rurok na tinatawag na tagumpay. Kapag ikaw po ay tatalon, mahirapan ka. Tingnan mo yung pagtumalong ka doon, di ba? Lalambitin ka. Sa paglambitin mo, di ba nahirapan ka? Hallelujah. Sabi nga, one at a time, para hindi ka mapapagod at mahihirapan. Paalala po doon sa mga medyo may edad na, ang isip po ng, yan, may mga maedad na, may edad lang edad lang yan. Lagi pong advance yan. Ang isip, pag advance yan. Kaya minsan, kaya yan natapilok, ang iniisip niya nakahakbang na siya. Hindi pa pala. Niya, kaya nga sabi iniingatan, inaalalayan yan Di ba? Dapat aalalayan yan kasi ang inisip lang lagi mabilis Nag-ano na. Atabayanan lagi yan. Kaya mayroon namang mga nag-uulian din lahat na ng iniipon na. Tabo, lahat iipon yun sa ilalim. Kaya hanapin mo yung tabo doon na wala. Nasa kaya tabo? Doon na pala sa ilalim. Lahat na. Kaya may mga yung mga damit na ano ba lang damit? Nandun pa rin doon sa ila. Inipon ng inipon. Yun na kasi naging isip. Nawa naman, sabihin mo yung same katabi, wag naman ikaw maging ganyan. Pag-aralan lagi natin. Dapat, ini-enjoy na natin ang buhay natin. Hello? Pangiti-ngiti na lang. Pa-Starbucks na lang. Hello? Huwag naman. Ang sarap pala ng kaping barako. No? Amen. Yun po ang nais ng Panginoon. Ang success po ay may maraming demands. Yan ay marami din pressure. Amen po ba? Kaya nga po ay laging sinasabi, alam mo ba kung bakit ng lahat ng gusto natin ay
nag-take po yan ng time bago natin matanggap dahil hinuhubog tayo ng Diyos. Maaari pong may kaisipan tayo sa mga nakaraan. Bakit hindi tayo pinagpala ng Diyos? Ang ating mga finances. Bakit hindi ako na-promote sa aking trabaho? Ito naman ay lagi kong pinagpa-pray. Bakit hindi ako umunad o nagpa-flourish sa aking mga hinawakang ministry? Bakit na natili akong namumuhay? Yung tinatawag ba, hand to mouth? No? Lang yung bang, parang manok na isang kahig, isang tuka, parang gano'n. Bakit gano'n? Ang tawag natin. So, wag lagi natin, tulad yung sinabi ni Edra kanina, wag nating na yung failure na para bang katapusan na. No. Now, i-ano po natin, lagi natin i-analyze, pag-isipan, no, lagi natin, yung mga bagay-bagay na nangyari natin. Now, ano ba ang naging priority mo sa buhay mo? Yung ba sa pangarap mo ay kasama doon yung pangarap mo para sa Lord? Yung paglilingkod sa Diyos. Baka mamaya, tulad ng baka wala ka pa namang plano. No? Baka naplano mo lamang, katulad ni Edra nga, ay pagka ako'y pumasa, naku, makapagtrabaho na kaagad. Ang mo kaagad kasi doon, alam mo, ay baka ito'y maging daan na mapalayo ka sa Panginoon. Kasi nga ito ang mga mangyari ay wala naman dito sa baliting ganun kumpanya. Nandun sa malayong lugar yung aking mapag-applyan. Hello. Praise God. Amen. So tingnan mo, sa atin po dito, sa ating church, ang dami-dami ditong teacher. Napansin niyo ba? Marami ditong pumasa ng late na yan, pero hindi naman nagamit. Di ba? Iba yung pinakagamitan. Ayan, pumasa yung late. Ang dami natin teacher. Alam niyo po ba na po hindi na tayo magtayo ng school? Ang dami namin. Si Rage. Si Rage, baka papunta yung ibang, nako, hindi na rin, ayaw ko kung magamit pa rin doon. Baka mag-tutor na ng kanyang anak. So, nakita mo, kaya nga po, sabi ko nga, ako naman ay, hindi naman ako nag-regret dahil hindi ako nakapag-take ng board exam. Nun. Kasi nung pagka-graduate ko, ay sumama na kagad ako doon. Pumunta ko ng Middle East. No? Kasi sige, pag-uwi na lang ako, magte-take na ako ng board exam. Pero hindi, tumagal na ako doon. Dahil ang aking plano noon ay makabili lang ako ng kaset. Kaset tape. Yung kaset tape na yun. Yung kasunod na taon, mayroon namang palang yung component. Kaya ako bumili ulit ng component. Hanggat na ganun at ganun na pala. Hanggat sabi ko, nako, parang tinatamad na ako. Pero hindi na, nagagamit ko rin naman yung kurso ko. Nagagamit ko rin naman sa ibang At kahit sa paglilingkod sa Panginoon, ano man yung natapos mo, ay nagagamit mo rin yan. Amen po ba? Lahat po yan. So, dapat ang uno mong pinaplano, yung spiritual mong kalagayan. Amen. Ako ba ay lumago na talaga sa aking pananampalataya? Kasi maraming naging politiko na ang akala nila, matatag na sila. Matatag na sila sa pananampalataya nila. O anong nangyari ngayon? Kinain sila ng sistema. Kasi, mas buong akala, kaya nga dapat sa bawat plano natin, mas higit nating paplanuhin, ano ba ang aking kalagayan sa harapan ng Panginoon? Paano ko ba siya mapaglingkuran? No? Mayroon ba akong mga plano patungkol doon? Kasi lagi natin Lord, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho, sabi ng Lord, bigyan mo ako ng trabaho, no? Na ganoon ang sweldo. Kasi may mga humingi ng trabaho naman, hindi sinasabi ko magkano sweldo. May ibang mga nagtatrabaho, hindi pinasweldo, hiningi mo lang naman trabaho .
Meron ba ganon? May na ganon, Lord, gusto ko mag-abroad. Nakapag-abroad naman. Pagdating doon, hindi pala sila pinasweldo. O, di umuwi din. Dapat, ano natin, lagi nakaano po yan. Kaya laging pinaplano. Bakit mo hiningi yan? Para saan? Anong purpose? Lahat po yan ay nakaano po yan. So, ito bang aking papasukin? Hindi ba ito magdadala sa akin para ako malayo sa Panginoon? Malayo sa paglilingkod sa Lord. Amen. So, lagi natin ganoon ang ating mga konsiderasyon. No? Laging ganoon ang konsiderasyon natin. Kasi anong halaga nun? Sabi ko nga lang sa iyo, success. No? Nag-success ka doon. Paano naman ang iyong spiritual? Na ito yung haharap tayo sa Panginoon. Ilang taon mo lang maranasan yung success mo na yan. Yung iyong mga kayamanan na yan. Bukas makalawa, hindi ka na pala pwede kumain ng ganon. Skyflex na lang. Ganon na lang kakainin mo. Ano nangyari doon sa iyong hirap-hirapan? Hello? Nakiwa natin, napansin natin. So, lagi natin priority, iko-considera lagi paano ang aking buhay pananampalataya. Diba? Yun kasi ang considera mo eh. Ito ba ay intact na ba ako dito? Para yung blessing na para sa'yo ay pwede nang ibubuhusin ng Panginoon. Kasi kaya mo na siyang i-manage. Hindi ka na mapariwara. Hindi ka na maging masungit. Hindi ka na maging madamot. No? Hello? Yun po ang ilagay natin sa isipan na po. Okay, praise God. Okay, kunti na lang. Isa na lang. Okay. Kaya sabi, bakit dumaranas, yung mga katanungan, bakit ako dumaranas ng mga kahirapan? Mayroon bang mali sa aking mga ginagawa? Ako naman ay nagtitiis, nagbibigay ng ganito, ng tithes, tapat sa paglilingkod sa Diyos o sa church. Bakit ang buhay ay ganito? Kaya nga sabi ko kanina, subukan mong pag-aralan, baka may tagas. No? Baka yung tinambay ko kanina na pundasyon, no? May kulang, mali, no? Baka yung simentong ginamit doon ay mahuna, no? Kulang kasi nga nakurap. Kaya kinulang ng simento, puro buhangin, malabnaw ang pagkamix no po. So lagi natin matatag na ba ako? Kaya ko na ba i-contain itong mga bagay na ito? Yung hiningi ko ba sa Diyos ay hindi ito magpapalayo sa Kanya? Diba? Lagi natin tanda natin. Kaya Lord, lagi natin kinakausap ang Panginoon, pangunahan mo ako lagi. Ikaw lagi, Panginoon, ang tuturuan mo ako ganito. Paalala mo sa akin lagi. Diba? Yun po ang lagi nating kahilingan sa Panginoon. Kaya laging yung mga why na yan, why? Lagi natin, Lord, lagi natin ano ang plano, Panginoon? Ano ang layunin mo sa mga bagay na ito? Para hindi ka lumungkot. Amen? Para masaya ka pa rin, mapayapa ka pa rin, kasi lagi mong hinihintay ano yung kalooban ng Panginoon sa iyo. Amen. Praise God. So hanggang doon lang muna tayo. Kaya lagi natin isipin na kung paano tayo lumakas, tumatag, magpo-flourish para mag-thrive, no? Yung thrive talaga, yung buhay mong spiritual. Kasi yung mga pagpapala ay kasama yun. Kasi sabi naman, habang ikaw ay humahakbang, signs and wonders will follow. Na lahat po yun. Kaya ang sulat ni Apostol Pablo doon sa kaibigan niya si Gayo, dalangin ko na ikipagpapalain, materially, financially, sabi doon, mas higit pagpapalain ka spiritually. Yun ang yun sa 3 John, sinabi niya doon sa kanyang kaibigang si Gayo, no? Na hindi mawala doon sa spiritual ang buhay natin. Amen. Yun ang dalangin ni Apostol Pablo doon sa kanyang kaibigan. Nawa, pinagpapala ka ng materially, nawa ay kasabay doon ang pagpapala, magpo-flourish din yung iyong lalago ka
sa inyong pananampalataya. Amen po ba? Hallelujah. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na nawa ito po ay naging daan upang kami ay makapagpatuloy, upang, Panginoon Lord God, salamat na itama mo ang aming mga mindset, Lord, ang aming mga kaisipan. Ilagay mo kami lagi doon sa bagay na ninanais mo. Sa iyong plano, sa iyo, Panginoon Lord God, na nais mong tahakin naming landas. At Lord, salamat sa bawat desisyon, sa bawat aming mga pinapangarap, mga plano po namin, Panginoon, nawa ito ay nakaangkla lagi sa iyong mga salita. Lord, salamat po, O Diyos. Salamat dahil naniwala po kami lagi, Panginoon. Kung kami ay lagi nandun sa iyong presensya, nandun kami lagi sa iyong plano, O Diyos. Doon, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon Diyos. Lord, ang buhay po namin ay lagi nasa tamang direksyon, O Diyos. Kaya, Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Salamat dahil ang iyong mga salita, O Diyos, ay nagbibigay lagi sa amin. Ang iyong mga pangako, O Diyos, nagbibigay lagi sa amin ng pag-asa. Kaya lagi kaming umaasa, Panginoon Lord God, na ikaw ay darating, Panginoon, na kami ay isasama mo, Panginoon, diyan sa iyong kaharian. Kaya Lord, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Sige po mga